sa lahat, sa mga sandaling ito, O Diyos. Tunay na patuloy mo pong ipahiram sa amin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, sa bawat salita mo na aming pag-aaralan. Nawa, O Diyos, tumimo ito sa puso at isipan ng bawat isa, upang kami patuloy na lumago sa aming buhay pananampalataya sa iyo. Kaya, O Diyos, iniahabilin po namin ang aming puso, ang aming pandinig, ang aming isipan. Ganon din ang iyong mga salita na malalagay sa aming puso. Ang lahat na ito ay binabalik namin sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan mo, Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa mga sandaling ito po, ang ating po ikatlong panayam ay tumatalakay po sa pananampalataya. Harap po sa walang dalang Biblia, pakilagay ng dalawang kamay sa tapat ng inyong puso. Sabi po sa Erdeco, sa Efeso, Kabanata 2, Talata 8. Efeso, Kabanata 2, Talata 8, sabi po rito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Pinupuri na namin ang Panginoon Jesus. Okay po, inaanihan ko na po kayong makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Kumusta na kayo? Nararamdaman niyo ba ang presensya ng Diyos? Alam niyo po, habang tayo'y lumalalim, nararamdaman po natin palalim ng palalim ang pag-aaral po natin. Amen? At bakit po tayo nag-aaral? Yung una po, yung Catholic Life and the Spirit Seminar, iyan po ay isang punla na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito po yung basic, pinaka-basic. Catholic Life and the Spirit Seminar. Dito sa Catholic Life and the Spirit Seminar, pag sinabi pong seminar, ito po'y semen, from the root word semen, meaning punla. At pag nandito ka na sa Catholic Life and the Spirit Seminar, it's time na ikay mag-decide. Decision. Kaya nang laging inuulit-ulit ni Brother Ato kanina, ito'y isang uri ng pagdidesisyon. Kaya kami awitin, sabi ito sa awitin, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. Once na ikay nag-decide na andito ka na sa basic Christian maturity, ibig sabihin, sa pag-attend mo, doon pa lamang sa una, napag-isipan mo na, kaya nakapag-desisyon ka na ngayon. Sa iyong desisyong ginawa, hindi desisyong na galing sa iyo, kundi galing sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Kaya ngayon po, palalim ng palalim ang ating pag-aaral. Sabi kanina, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, equals pananampalataya. Amen? Nais ko pong bumaba at ako po'y pinakasulat doon para masundan po natin. Haba naman yan eh. Yun. Para po masundan po natin ang ating pag-aaral, ay tatlong panayam, ay tumatalakay po sa ating pananampalataya. Ang isang Kristiyano na hindi marunong umibig sa Diyos, hindi marunong umibig sa kanyang kapwa, hindi mo masasabing ikaw ay may pananampalataya. Amen? Ang buhay paglilingkod sa gawain ng Diyos, ito po'y parang isang sugal, ikaw ay tumataya. Amen? Ikaw ay tumataya at sa iyong pagtaya, talagang may kasama itong panalo at may kasamang talo. Pero pag ni Kristo ka, sigurado ka laging panalo. Wala kang talo. Amen. Subukan mong sumugal. Pagsugal pang tao, pagsugal sa ating pong kapaligiran, maaari kang matalo. Pero pag kay Kristo ka sumagal, kailanman hindi ka matatalo. Amen. Amen. Wala pang sumugal kay Kristo na natalo. Tandaan niyo po yan. Amen. At pinakikita po dito, sabi po sa ating pong goal o layunin ng pananampalataya, to communicate Christian understanding of faith
and to help people to grow in exercising expectant faith. Ibig sabihin, upang lubusan nating maunawaan at ang ating pananampalataya at upang lubusan tayong matulungan na lumago yung ating inaasahan pang mga pananampalataya. Amen. Kung maalala po natin, noong last October 2013, yung Porta Fidei na binuksan ng ating pong Papa Benedict pa noon, yung Porta Fidei, ang pintuan ng pananampalataya, binuksan niya ito noong October 2013. Dito po yung pinakikita, isang pananampalataya dapat nakikita sa puso, nakikita sa isip, at nakikita sa gawa. Amen. Hindi tayo pwedeng declare ka ng declare na ikay nananampalataya, subalit hindi naman nakikita sa iyong kilos, sa iyong gawa, at sa iyong pananalita. Amen. Sabi na po, faith is the key. Ang pananampalataya ay susi. Jesus is the Lord. Pag ikaw ay pananampalataya, ito yung susi mo para kay Kristo. Dahil si Kristo ang pintuan at salvation is the room to be entered. Yung kaligtasan, yung iyong papasukin. Amen. Ito yung iyong tatahakin. Sabi na pananampalataya ay isang personal na pakikipag-ugnayan kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka naman naniniwala kay Kristo? Naniniwala ba kayo? Amen. Amen. Ang isang taong naniniwala kay Kristo, sabi po dito sa pananampalataya, is not only the key to salvation, it is also the way to receive all gifts. Dahil yung mga gifts na pinagkaloob sa atin ng Diyos, iyan po yung gift of healing, gift of tongue, gift of prophecy, gift of miracle, gift of knowledge, gift of wisdom, and gift of discernment. Matatanggap yan ng isang taong nananampalataya ni Kristo. Hindi man totally nasa kanyang lahat iyan, pero yan ay pagkakalooban ang isang tao na nananampalataya, nananalig kay Kristo. Ano kayang gift meron kayo? Alam niyo na, may gift na kayo? Baka naman gift ng reklamo. Hindi yan pananampalataya, yan isumpa. Wala yan. Dahil ang pananampalataya, yung tinalakay sa atin, maraming God, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa mga Kristiyano, pagmamahal sa kapwa, panay positibo. Sabi nga, pag tumaya ka kay Kristo, lalabas diyan positibo. Pag hindi ka tumaya kay Kristo at sa kapwa ka tumaya, ang lalabas sa iyo, sumpa. Amen. Sabi nga po, true Christian faith is reliance upon God, which allows Him to fulfill purposes and through His people. Sabi nga po, kinakailangan bilang isang Kristiyano, tunay na Kristiyano, nandoon po yung reliance upon God which allows Him to fulfill His purposes. At ano po ba yung God's purposes na yan? God wants to form His people so that their character reflects His own loving kindness and faithfulness. Kita nyo na, karakter ang unang tinitingnan sa isang taong nananampalataya. Ang kanyang pag-ibig, yung kanyang katapakan, yung kanyang pagiging, ang pananampalataya niya nakikita talaga sa isang taong may magandang pag-uugali. Tingnan mo katabi mo. Sige, sabi mo, kapatid, kumusta ka na? Nakita mo na ba ang karakter mo? Nakita mo na ang karakter mo. Maganda? Maganda? Ano sagot? Hindi mo kasagot. Hindi sigurado. Kanino ka tumaya? Oo. Ang isang tao, kailangan po unang-una nakikita sa atin ang magandang karakter. Alam niyo po sa buhay na paglilingkod, sa buhay pananampalataya, ako'y almost ilang taon na rito, nasa 15 years na sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, sa tuwing ako'y tataya kay Kristo, sa tuwing ako'y tataya at makikipag-isa sa Diyos, hindi magagawa ng isang taong walang pananampalataya yung ma-absent ka ng 5 araw sa araw. Yes.
Yung kalahating araw lang kayo umabsent sa amo, ang dami niyo pang reklamo. At sising-sisi pa kayo. Ay, so ano po, ako'y nakapag-part-time na yung linggong ito, di sana ako'y may pera pa. No. Pag tumaya ka kay Kristo, asahan mo, higit pa sa inaasahan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Sabihin niyo, aalis ako ng Sabado sa Roma. May pasok ako maghapon ng Sabado. Tapos, dahil yan Ryan Air, sabi nila, bakit kayo naabot na ilang araw? Tinanong na ako ni Sister May dyan. Ba't naalis ka ng Sabado, o kaya minsan naalis ka ng Biyernes, nabalik ka ng Martes? Anong pinagagagawa mo doon? Sabi ko, Sister May, ang akin pong kinakapa, yung kalalagayan ng mga pupuntahan kong lugar. Dahil sila po, hinahabol nila yung murang ticket. Eh, paano na nangyayari sa iyo pagdating sa amo? Paano ikaw na ang minumura ng amo? Nakamura nga sila ng ticket, namura ka rin naman ng amo. Pero hindi po eh. Once na tumaya ka sa Diyos, makikita mo ang mga amo mo kontrolado ng Diyos. Kontrolado ng Diyos. Isipin mo, umalis ako ng Sabado, babalik ako ng Martes. Ilang amo ko yan? Sabado, Lunes, Martes. Kahit ang alis ko pa dito alas 6, darating ako alas 8 sa Roma. Kaya makikita mo, kontrolado ng Diyos. At ito pa nga, itong bago ako umalis, iniwan pa sa akin ang pusa. Hallelujah, ito lang. Pero dahil ako'y nananampalataya, ako'y tumaya. Yung word na pananampalataya, yung huling word niya, taya. Pag taya mo kay Kristo, asahan mo, nakatakip ang bibig ng amo mo, bayad ka pa rin kahit hindi ka nagtrabaho. Yun eh. Pag sumugal ka kay Kristo, sigurado ka. Pero pag sumugal ka sa kapwa mo, huwag kang umasa. Chichismis ka pa. Amen. Ibinigay mo na ang buong buhay mo sa kapwa mo, sa kaibigan mo. Pero sa bandang huli, ikaw pa ang siniraan. Amen. Kasi mali ang tinaytan mo. Pangalawa, what are those purposes? He wants to make His people as instrument so that He can touch and speak others through them. Ginagamit na yung ibang tao bilang isang instrumento at nais ng Diyos na tayo bilang isang nandito sa kagawain ng Panginoon. Sabi nga, dapat iisa lang ang ating puso, iisa lang ang ating isipan. Nagkakaisa tayo. Pag kami naninira, ang tinatrabaho mo, nire-review mo yun. In Jesus' name, kapatid, huwag mong sabihin yan. Dahil narito tayo sa gawain ng Diyos, kinakailangan tayo'y nagkakaisa. Iisang titig, iisang puso, iisang pananampalataya. Amen! Amen! Dahil sabi nga po, kinakailangan ang pagtugon mo sa Diyos, kung may pananampalataya, naroon yung iyong paninindigan, nanggagaling sa isip, nanggagaling sa puso, at nakikita sa kilos at gawa mo. Amen! Pangatlo, God wants to teach His people to pray in such a way that He can guide circumstances which are beyond control. Ito ang nagiging problema natin eh. Pagkagising sa umaga, hindi man lamang makapanalangin. Unang kukunin, cellphone. Totoo yan. Kuha agad ang cellphone, hindi makapanalangin. Maya-maya, magkakape na, aalis na. Bago ngayon, ikaw, ang isang tao hindi mapanalanginin, dinadalaw ng kaaway. Yes. Dahil wala kang sandata eh. Wala kang instrumento nakakargado. Sa buong maghapon mo, pag ikay hindi nakapanalangin, sira na lahat. Pagbababa mo pa ng metro, pagsakay mo pa, nakita mo pa ang kaaway mo. Ano ba naman, Lord, ito? Lululis-lulis. Ito pa ang makikita ko. Kaya makikita mo, dahil hindi ka nga nanalangin. Sa pagkagising pa lamang natin, kinakailangan naroon mapanalanginin ng isang Kristiyano para anuman ang dumating sa iyo sa araw na iyon, kinakailangan biyang kontrol mo. Kaya mong kontrolin. Kontrolin mo ang iyong sarili. Dahil sa buhay pananampalataya, ang tinitingnan naman dito yung mananampalataya eh. Hindi naman yung mga tao sa labas sasabihin, pag ikaw ay inaway ng tagalabas, ikaw ang titingnan eh, kahit mali ang tagalabas, ikaw ang titingnan taga-simbahan. Sasabihin, yung ba nag-El Shaddai, bakit kaya pumapatol kay sister? Pumapatol sa hindi mananampalataya. Dapat bilang mananampalataya ng Diyos, sa ikaw ang nagiging salamin sa iyong pananampalataya. Kaya mga minsan, mapapansin din natin, bakit hindi natin maakay-akay ang miyembro ng pamilya? Bakit hindi natin maakay-akay ang ating mga anak na hindi nakikita sa atin?
Pero subukan mong nakikita sa atin yung ginagawa natin, hindi mo na kailangan yayain pa yung mga yan. Kung sana yan sasama sa iyo. Amen. Dahil nakikita, dati ang nanay ko ay ganito, bungangera, dati ang nanay ko ay ganito, lagi na naman pagkagising sa umaga, patati, patata, daldal ng daldal. Pero makikita mo ngayon, ang nanay ko maganda na, mabait na, mahinahon na. Ikita mo, hindi mo pa niyayaya yung bata, sumusunod na. Yes! Dahil nakikita sa atin, 3 bases of faith. The 3 ways to know God's nature, desire, and purposes. Una, the first way is through God's universal binding promises. Makikita po yan sa Luke 11:13. God's universal promises. Sabi dito, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Makikita natin, ang Diyos laging may pangako. Yung universally binding promises ng Diyos, lagi niyang ibibigay ng Diyos sa mga tao. Makikita mo, kung yung masasama nga, pag humiling, binibigyan ng Diyos, how much more kapag nag-El Shaddai? Meron ka ng Bible sharing, meron ka pang Mama Mary, meron ka pang gawain. Pag hindi ka naman lumampas sa langit. Naalala ko, sabi, merong pilosopong kumpare ako, yung asawa niya, choir. Kami po sa gawain ng Diyos, may mga Bible sharing, may mga pag-aaral po kaming ginaganap, tuwing linggo. 1 oras may pagtuturo. Tapos kompleto, seminar yung choir. Sabi po nung asawa, baka naman ikaw ay lumampas na sa langit. Alalahanin mo, walang panalangin sa mga nakalampas sa langit. Pero sa hindi pa nakakarating sa langit, may panalangin. Pinagninaya ko, tama nga itong pilosopong ito. Mo, ang isang tao na namatay, na alam mong makasalanan, anong panalangin? Sumalangit, nawa ang kanyang kaluluwa. Sumalangit. Paano ngayon yung nakalampas? Pabalikin sa akin. Kita niyo yung magdarasal natin, no? Sumalangit ang kaluluwa ni Pedro. Sumalangit ang kaluluwa ni Petra. Bago ngayon, pag nakalampas ka sa sobra, pabalikin sa langit. Hanggang makabitin na lang. Makikita natin, sa buhay pananampalataya, sa pagtaya mo kay Kristo, maaasahan mo pag ikay namatay, alam mo na kung saan ka pupunta. Amen. Alam mo na. Hindi mo na kailangan magtore ni David. Hindi mo na kailangan magtore ni Garing. Amen. Alam mo na naandun ka na sa langit. Amen. Tingnan mo rin katabi mo. Sabi ko, kumusta ka na? Tori Garing? Amen. Pangalawa, God gives eternal life to those who believe Jesus. Sabi nga po, ayan ang pangako ng Panginoon. God gives eternal life to those who confess. Wala dyan to those who confess. Sabi po sa John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, maasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Tayo bilang isang Katolikong Kristiyano, tandaan niyo po, narito tayo sa gawain ng Diyos. Napakahalaga po yung confession. Napakahalaga ng confession. May mga tao, may mga relihiyon na sinasamahan. Para sa kanila, hindi na raw po mahalagang mag-confession sa pari, kundi diretsa daw po sa Diyos. Mali. Dahil, kung ikay di diretso sa Diyos, sumatong ba sa iyo ang Diyos? Oo, pinatatawad na kita. Diba? Hindi. Ang kaparian, sa makikita po natin sa Old Testament at sa New Testament, ang mga saserdote, ang ginamit ni Yahweh, para po silang lapitan at para silang magdeklara ng isang tao ay malinis na sa harapan ng Diyos. Makikita mo yung mga taong kitongin, ang taong may sakit noon. Ano ang sinasabi? Pasuri ka sa saserdote.
para malaman talagang ikaw ay malinis na. Ibig sabihin, pumunta ka sa saserdote para ikaw ay mangumpisal. Dahil ang pangumpisal ang naglilinis sa ating sakit at karumihan. Kaya pag hindi ka naniwala sa pari at naniniwala kang diretso, patay ka, baka ka. Kasi ang pari, kaya kang sagutin. Pinapatawad na kita sa iyong kasalanan, dasalin mo ito, ganito, ganito. Pero Diyos pa sumagot sa iyo, hindi. Dahil ang kaparian ay daluyan ng ating pong Panginoon. Sa New and Old Testament. Amen! Kaya kung ikay Katoliko, sarado Kristiyano, dapat ikaw ay marunong mangumpisal. Kaya minsan ang bigat ng ating dalahin dahil tayo mismo hindi nakakapangumpisal. Amen. Nagmahal na araw. Ang last kumpisal mo pa nung kayo ikasal mag-asawa. Hanggang ngayon hindi. Sakit-sakit na yung problema ng mag-asawa. Ayaw mo pang ikumpisal. Amen. Ano bang aantayin mo? Pagtakip silim na. Oo, totoo yan. Masasabi may pananampalataya. Ang taya naman mali. Number 3, B. God gives eternal life to those who believe in Jesus. John 3:16. Ang walang kamatayan, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita niyo? Ang Diyos mismo, kaisa-isa niyang anak ibinigay niya para lamang sa atin. Kita mo, ang Diyos nakapag-alay ng buhay para sa atin. Tayo pa kaya hindi makapag-alay sa Diyos? Amen? Yung time, talent, and treasure. Time, yung panahon, pag-araw ng linggo. Yung talento na ibinigay sa iyo ng Diyos. At yung talent, talent, time, and treasure, yung treasure. Alam nyo, minsan pagbibigay na, napakarami na dito kulang na lamang ay mag-gera. Pag ikinahin alam na kaunting kontribusyon, ang dami nang nasasabi. Yun naman na ibigay mo 5 euro nung pa isang taon. Sabi ko pa yun. Sabi, nautusan ka lang, sister, magsain ka nga. At para sa ating gagamitin sa gawain. Aba, yun, marami nang naireklamo. Sa akin lang yun. Oo, yung treasure na meron ka ngayon ay galing sa Diyos yan. Amen. Hindi yan galing sa iyo. Oo, nagtrabaho ka, kinamitan mo ng trabaho, pero galing pa rin yan sa Diyos. Dinaluyan ang amo mo. Hindi mo pwedeng sabihin, galing yan sa amo mo. Oo nga, pero dinaluyan. At nagkakatrabaho ka dahil galing sa Diyos. Oo, paano kung ikaw hindi na makatrabaho? O hala. O, kaya nga, napakahalaga. Kung anong iyong ibinigay, yun din na ibinabalik sa atin ng Diyos eh. Oo ba? Bakit may mga taong hirap na hirap? Dahil hindi marunong magbigay. Totoo. Dahil laging ganito, boksingero. Di ba si Manny Pacquiao, boksingero pero nabuka. Oo. Kasi nga, kung ano itinanim yun na anihin, binigay mo 5 kunduling din anihin mo. Kaya hanggang sa ikaw na lang ngayon nakaingit, buti pa si ganito. Dahil nga, hindi ka marunong magbigay. Kung anong itinanim, yun ang aanihin. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. A second way Christian, sabi doon sa number 2, a second way Christian can show God's desire are through promptings of Holy Spirit. Speaking of Holy Spirit, baka may mga tao, Holy Spirit, pag sinabi pong banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ay nananahan sa tao. Amen. Pag nanahan sa tao ang banal na Espiritu, sabi sa Galatia 5:19 to 22, sabi po doon, ang bunga ng banal na Espiritu ay kahinahunan, katsagaan. Tingnan po natin. Galatia 5:19, nasaan ito? Hindi ko... minsan kasi declare tayo ng declare na sumasa atin ang banal na Espiritu. Pag ang iyong sinasabi ay kontra sa sinasabi ng banal na Espiritu,
Hindi banal na espiritu ang nasa iyo. Sabi po sa Galatia 5:19-22, sabi po rito, tama, Diyos ay laging naririyan. Compassion for men. Ganado doon din yung ikaw ay marunong magpatawad. Naroon din ka marunong makapagkari sa iyong kapwa. Amen? Bibihira na ngayon ang nakikita kong tao na lagi na lang inuuna ang kapwa bago ang sarili. Bibihira na. Uunahin mo ng kanyang sarili bago yung kapwa. Meron ako nakikita, meron pang mananampalataya, makikilala ko. Kahit siya'y alimurain, kahit siya'y pagsabihan, hindi siya nagre-react, umiiyak na lamang. Amen. Meron din ako nakikita ng turo ng punong lingkod. Pag kayo'y minaririnig na hindi maganda sa inyong kapwa, para hindi kayo makapagsalita o sa isang mag-asawa, uminom ka ng tubig, ilagay mo sa bibig mo. Pag nakalagay na sa bibig mo yan, tubig, hindi ka na makakapag-react kahit anong pagbubungangan ng asawa mo. Hindi ka makaka-react dahil may tubig ang bibig mo. Kaya pag ang asawa mo ay nagbubunganga sa iyo, painumin ng tubig sa kanya. Kung ka tubig. Pag ayaw pa rin, isang galo na, ibos mo na. O isa naman ang magbunganga, lalaki. Gano'n din ang asawa ko. Inumin ng tubig. O kailangan may host. Hindi. Makita mo kayo din sa prayer partner. Pagka minsan, inaaway mo na prayer partner, pero ayaw pa rin silang mag-react. Dahil meron nang nakatanim sa kanila eh. Naando na si Kristo. Kasi pag nag-react sila, yun ang tendency ng kalaban na pag-awayin kayo. Yun ang tendency, tuwa-tuwa ang diablo. Akala niya, nakakapuntos eh. Dahil nga, sasagutin yung sinasabi mo. Yun naman nagsasalita, hindi rin patatalo sa sinasabi ng isa. Ay di tumahimik na lang. Na walang problema. Amen. Yun ang isang Kristiyano. Walang mawawala sa iyo kung ikaw ay nananahimik. Amen. Ipagdasal mo na lang, Lord, nawa, aawitan ko siya. Kunin mo, Lord. Tanggapin mo. Awitan mo na lang. At bahala na sa kanya si Lord. Ibig sabihin, ibinibigay mo sa kanya si Lord sa kanya. Ikaw ang kumontrol, hindi na namin kaya. Amen. Alam mo, sa pagdami ng gawain, alam niyo po, ito po napapansin ko, sa pagdami ng tao sa gawain, sa pagdami ng problema, totoo po yan. Sa pagdami, normal, kadami ang problema. Pag kukunti pa ang problema. Pero nga, kaya nga po nagkakaroon tayo ng seminar para matrain ang bawat isa sa kanilang mga sasagupain, sa kanilang kaharapin sa paglilingkod sa gawain ng Diyos. At sabi nga ni Kristo, kung ako nga inalipusta, kung ako nga dinuraan, kung ako nga pinag-uhusig, kayo pa kaya? Amen! Kaya tayo maglilingkod sa gawain ng Diyos, darating talaga ang pag-uusig sa bawat isa. Amen! 3 kinds of faith. 3 kinds of faith. Believing faith means to accept basic doctrinal truths of Christianity. Yan, isang talagang nananampalataya sa Diyos. Pagtitiwalang pananampalataya, ito yung pagtitiwala sa Diyos ay mabuti at mapagmahal. Bilang isang Kristiyano Katoliko, kinakailangan ikay naniniwala sa mga basic doctrinal truths of Christianity. Amen. Hindi ka po pwedeng kakontra kung nandito ka sa gawain ng Diyos. Hindi ka kumukontra bagkus ikay nakakatulong. Trusting faith is the belief of God. Believe that the God is good, that He loves His people and will care for them always. Makikita natin nandoon talaga ng trusting faith ng isang tao pag nandoon yung pagtitiwala mo. Naniniwala ka, nagtitiwala. Expectant faith, ito po yung isang faith differs from the 2 kinds of faith, the believing faith and trusting faith. It is a faith that is active, dynamic in nature. Nakita po natin yung inaasahang pananampalataya sa buhay paglilingkod po natin, sa buhay paglilingkod. Habang ikay patuloy at patuloy na tumatagal sa gawain ng Diyos, palalim ng palalim ang uri ng iyong pananampalataya. At habang lumalalim at lumalalim ka, palalim din ang palalim ang iyong mga problemang nararanasan. Minsan talaga masasabi mo, Panginoon, ginawa ko ng lahat, pero bakit ganito pa rin ang isinusukli ng mga tao sa akin? Pag
dapat yan, pag habang lumalalim, habang dumadami ang batikos, mag-praise the Lord ka. Amen. Dahil ang gawain ng Diyos, kaya ito'y tinawag na gawain, may gagawain. Amen. Kaya tinawag itong gawain, may gagawain. Pagka wala na itong gagawain, wala na kwenta, hindi na gawain. Ngawain na. Sabihin mo, gawain. Gawain. Ngawain. Gawain. Ano yung malakas? Gawain. Ako, ngawain. Amen. Nakita natin, growing faith is formed by God. Kita mo na? Yung paglago ng ating pananampalataya, ang Diyos ang nagpo-form niyan. Hindi tayo lalago sa ating pananampalataya kung sa ganang ating sarili lamang. Ang paglago ng pananampalataya Kristiyano ay sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga balakid na dumarating sa ating buhay. Mabilisan ko na lang po dahil po tayo naghahabol ng oras. Mga hadlang sa ating pananampalataya, ito po mahalaga, fear. Minsan hindi tayo makalapit sa Diyos dahil tayo takot na takot. Takot na takot kang mawala ng trabaho kung hindi a-absent na sa linggo. Takot na takot ka na magbigay sa gawain ng Diyos. Marami kang kinatatakutan. Takot na takot ka pumunta ng gawain dahil yung maniningil ay naroon din sa gawain. Takot na takot ka yung panawagan na hindi mo binayaran noon, naroon din sa gawain. Bago kung ano-ano pang iyong sasabihin, ayaw pumunta diyan, ganito, yung pala may kinatatakutan kang iba. Dahil ang whisper lagi ng demonyo, ang sipol ng demonyo, ilalagay sa utak mo, huwag ka nang pumunta dyan, magtrabaho ka na lang, magtongit ka na lang, magganito ka na lang, may mapapala ka pa. Yan ang sipol ng kaaway. Huwag pumunta dyan, mag-inuman na lang tayo dyan, mag-barbecue tayo dyan, pinahangin nga ni Lord, walang barbecue. Sige, upos ang uling ninyo. Diba nakikita natin, yan ang whisper ng kaaway, harangan ng takot, lagi yan. Takot na takot, nagkauraw ka lang ng kaunting sipon. Ayaw mo na po, kasi masama pa, nalamdam ko. Wala, ano sinabi masama, ay natuluyan ka na ng masamaan. Takot yan eh. Ayaw ko. Yan ang gagawin talaga ng demonyo. Takot. Ayaw kong pumunta diyan kasi ganito. Once na iyan ay in-entertain nyo ang takot, yan ay hadlang sa iyong pananampalataya. Amen. Ayaw bang patakot? Hindi naman magtitiket pagpunta. May ticket na naman. Amen. Kung tawag isa, takot tumanda, ay bakit ano gusto mo laging bata? Hindi na pwede gayon. Banat dito, banat dito. Kababanat mo sa mukha mo, wala na. Gayon pa rin. Amen. Sa pangalawa, emotions. Katakot-takot na emotions. Yan. Yung tinatawag na feeling and mood mo. Lagi na lang sinasabi mo, wala ka sa mood. Saka na lang ako sa isang linggo na lamang. Yung mga emosyon na hindi mawala-wala sa katawan ng tao, isang uri yan. Yung mga negative emotions, yan ay isang uri na pakana ng demonyo para sasabihin mo, hindi kasi, alam ko naman yan, alam ko naman, bahala na si Lord. Ngayon na nga eh. Kaya nga may kantang ngayon na eh. Amen. Anong trabaho ni Satanas? A final hazard faith is spiritual warfare. Makikita mo si Satanas din nagbabasa ng Biblia. Yes. Nagpipreach din. Yes. Oo. Kaya niyang magtago. Oo. Talagang wawasakin natin si Satanas. Kaya wala nang kainan eh. Kaya nyo? Hindi nyo kinaya yan. Alam nyo? Maliban na lang kung may sakit ka sa tiyan, ha? Meron naman ipapakain sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Alam nyo, nagsimula kami sa Madrid, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi, walang kain. Amen? Kita nyo? Kinaya. At maraming nakalaya, maraming gumaling, maraming napagpala. Amen? Dahil pagsalita ng Diyos, kung tumaya ka ngayon, hindi ka kakain, hindi ka pinararamdaman ng gutom. Oo, tumaya ka eh. Para sa Kanya, hindi ka makakaramdam ng gutom. Pero pag pinakiramdaman mo ng sarili mo at pumapasok, sabi ang una, 25, magte-break time na, hindi pa nagte-break time. Hindi mo nyo iyan. Ikas
out mo yan. May tubig naman, uminom. Oo. Kung si Kristo nga 40 days na nag-fasting, tayo pa kaya na hindi makapag-fasting? Isang araw lang. Sa totoo lang. Amen. At ang positive steps toward faith, ito po yung positibo. An environment of faith. Sabi nga, isang Kristiyano lumalagong pananampalataya, kinakailangan sumasakama ka sa makakristyanong pananampalataya. Kinakailangan ang environment mo, yung mga tao, mga kausap mo, mga kaibigan mo, mga kachika-chika mo, mga kabilbil mo, ay malalim din sa pananampalataya. Yes! Dahil, kung ang kachika-chika mo, kabilbil mo ay hindi malalim sa pananampalataya, ang environment mo hindi magiging maganda. Amen! An environment of faith. Makita mo, pag ikay, ito na, simpleng illustration. Pag ikay nanganak at lumaki ang anak mo sa environment ng mga nagsasaksakan, paglaki din ng anak mo, nagsasaksakan din yan, kabul-habulan din yan. Pag lumaki yan sa environment ng mga magulang ay nagmumurahan, bata pa yan, nagmumura na rin yan. O, sasabihin mo sa ka, nagmana. Baby sa iyo, alam na naman doon sa ibang lugar. Pag nakita mo yan, naninigarilyo na yan, nakita sa ama, o, ganoon din yan. Dahil yung environment, yung na-adapt nila yung environment, malaking influensya. Kaya para sa ganoon, kailangan reading God's Word. Ayan, isa sa napakahalaga sa paglago ng pananampalataya, sabi sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos at makakapakinig lamang tayo ng salita ng Diyos kung may naghahayag nito. Amen. Sabi, ano pa po? Personal prayer, kaya na tinalakay kanina ni Brother Romy. Ngayon na dapat naroon tayo personal prayer natin sa Diyos. Nandun din na yung prayer of faith. Kinakailangan tayo ay nanalangin na may pananampalataya sa Kanya. Ano yung personal prayer? Read the Word of God, study the Word of God, meditate the Word of God, memorize the Word of God, obey the Word of God, and do the Word of God. Hindi lahat meron Kanya, pero kung hindi mo ginagawa, useless lamang. Amen! Meron pa ba? Wala na po. Kaya po sa mga sandaling ito, inanyaya ko po kayo po na maayos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa tanghaling ito, sa mga salita mo namin na pagnilayan. Nawa o Diyos, patuloy na lumalim ang pananampalataya. Hindi lamang ngayon hanggang sa mga susunod pa na mga panahon ng aming buhay paglilingkod sa iyo. Kaya o Diyos, ang lahat na ito'y binabalik namin sa iyong kanyang pangalan, sa pangalawang man ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.
surround